Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Tignan mo mabuti kung saan classroom dinadala mga explosives. Marami-rami ring explosives yan. Ngayong gabi, isama mo ang pangkat ni Bunoy. Pasabugin ninyong buong eskwelahan. Tandaan mo, pasasabugin lamang ninyong buong eskwelahan. Iiwas kayo sa anumang pakikipaglaban. Yes, sir.
Humihingi ng paumanhin sila Punoy. Kinalulungkot kong mga nangyari. Mga bata, babae, matanda. Kitang-kita ko. Kitang-kita ko. Nang obserbahan ni na Mario ang eskwelahan kahapon, ay wala silang nakitang sibilyan, kundi pawang mga hapon. Isa lamang ang paliwanag. Ang mga taong yun ay dinalaro ng mga hapon ng bandang gabi. Ilang oras bago kayo dumating. Ang nangyari, isang aksidente. Aksidente. May sandang bata, babae at matanda ay kitang-kita ko sumabog at nasunog. Mga taong walang malay. At sasabihin mo sa akin ang lahat ng yan ay aksidente. Ano ang gusto mo sabihin ko? Na sinadya kong iniutos sa yung pasabugin mo eskwelahan kahit nalalaman kung may mga tao doon? Gera ito, Gonzalo. At sa gera, ang mga tao ay namamatay, may malayo wala. Madali mong sabihan sapagkat wala ka. Hindi ikaw nagpasabog.
Hindi mo nakita kung paano sila lumatay. Hindi mo narinig ang sigaw nila at nilakan. Alam kong digmaan ito! Pero sabihin mo sa akin, kung paano ko ipag-utos sa akin mga matay na nakalimutan na kanilang nakita. Sa akin mga tenga na nakalimutan na kanilang narinig. Sabihin mo. Sabihin mo! Gonzalo! Gonzalo! Saan ka pupunta? Gonzalo! Baka magkasakit ka niyan! Gonzalo! Sir! Sir! Si Gonzalo umalis! Pabayaan niyo siya.
Boy, sandali lang. Hindi ako masamang tao. Kailangan ko lang ng tulong mo. What? Para mo nang awa. Sunog na sunog. Ano nangyari? Kailangan ipagabot natin siya. Tulungan mo ako, boy. Tara, sa amin. Digo, saan ba galing? Anong ginawa mo sa anak ko? Anak ko, Digo, ang anak ko. Digo, ang anak ko. Nanay, sila naman. Nakita na nagmamadali eh. Digo, ang anak ko. Digo, Huwag mo siya itinsin. Tara. Digo, ang anak ko. Digo, Digo, ang anak ko. Digo, Digo, anak ko. Ang anak ko. Digo, Digo. Digo, anak ko! Digo! Digo, anak ko! Digo! Anak ko! Chang! Chang! Kawawa naman, patay na yata. Bakit Danilo? Ano nangyari? Ano, tingnan niyo, Saan kaya galing yan? Dali, ang galing ang bata niya. Nagkaganon. Kawawa naman, ano? Dali. Kawawa na kayo. Kawawa na. Kanina kayong anak. Patay na yata. Kinulang mo lahat ang katawan. Ito. Kanino kayong anak ito? Napagdahanin naman niyo ang kanyang kamay. Tingnan mo, makariba na yan. Ay, sunog. Pati mo ang hanggang niya ang kanyang kamay. Ay, Diyos ko. Sunog na Patay na yan. Saan mo ba siya natagpuan? Eh, natagpuan ko sila sa kabilang pampan. Ang kawawang bata. Sunog na sunog ang buong katawan. Danilo. Dali. Siya ang magpainit niya ng tubig. Saan ba nasunog ang batang yan? Sa Barrio Santiago ho.
si Santiago. Sinabi ko na nga ba sa Santiago ang tatakot na putukan na. Sinabi ko kasi inyo ang pili kayo ng tubig eh. Sige, sige. Hari ba, iwanan niyo muna sila. Magbalik na lang kayo mamaya. Sige na, iwanan niyo muna sila. Ano ba? Parang ngayon lang kayo nakakita ng tao ah. Iwanan niyo rin pala, bumalik na lang kayo mamaya. Pwede ba, iniistorbo niyo lang sila? Maawa naman. Kaya niyo muna magpahinga yung dalawa. Ngayon lang kayo nakakita ng nagigita pa. Sige na, uwi mo na kayo. Nihintay kayo sa inyo. Sige na, uwi na. Bumalik na lang kayo mamaya. Darating ng albularyo. Nabigla lang siya sa kanyang tinding pagkatakot. Pero nakabuti rin naman. At hindi niya nararamdaman ang mga sunog sa kanyang katawan. Huwag niyo lang kalilimutan na araw-araw lalanggasin ang kanyang mga sugat. At nang gumaling kagad. Tsaka pagkatapos niyo langgasin, ay pahin na lang niyo sa kanya Ano? Tsaka papalitan niyo yung mga kumot niya nang hindi dumikit ang mga sugat sa katawan sa kanyang kumot. Huwag niyo kalilimutan niya. Wala na tayong kailangan gawin ngayon kundi tayo na siya'y magkamalay tao. Kawawang bata. Salamat ho, Kadesto. Oo siya. Ako'y magpapaalam na. Andang, ako'y lalakad na. Basta kung naman mangyari riyan pasasabihin niyo ako, no? Oo, salamat, Desto. Balita ko, mga gerilya daw ang nagpasabog. Gerilya yun, samantalang maraming sibilyan doon. Hindi nila alam agad bakit hindi muna nila siniguro kung may sibilyan o wala? Hindi ko na alam yun. Ito ng mga isda. Kanina pa kayo, chismis nila. Tumulong na lang kayo. Naku, ang sabihin nyo, ang mga Hapon ang nagpasabog. Bakit nga sabihin pinasabog nila sarili nila. Bakit naman hindi? Hindi ba nyo nalalaman na paritrit na ngayon ng mga Hapon at yan ang ginagawa ng mga walang hiya? Ginagawang pang-cover yung mga sibilyan para hindi sila atakihin. At pagkatapos, susunugin o sasabugin ang buong bayan bago magsialis. At kasama na ron ng mga sibilyan. Naku, talagang mapapatay mo yung mga walang hiyang yan Ay naku, talagang sabihin mo mga hayop ang mga walang hiyang yun. Kaya naman, hindi niyo masisisi si Celso sa kanyang ginagawang pagpatay. Sino-sino ba sa bayan ang may kamag-anak sa Santiago? Sino ba? Si Osang, yung tatlong kapatid niya nakapag-asawa ng mga taga roon. At namatay na lahat yung tatlo. At ano pa? Hindi nga raw makilala, puro sinugang katawan. Easy ka rin. Lulot-lulay. At si Ikong na magsusuka, naalala niyo, yung anak niyong lalaki doon nakapag-asawa at kasama raw na sunog yung apat na anak. Sus, Mariosip, mabuti na lang hindi tayo nadama. Yan ba yung binatag na mating sila Lydia? Ewan. Wala daw kakibo-kibo Sinilip nila pasing alam mo naman yung chismosang yun Magdamag daw na hindi natutulog at nakabantay dun sa bata. Baka kapatid yung bata. Ang sabi ni Danilo, hindi raw. Baka gerilya naman. Kung gerilya, bakit nandito? Ang tanong ninyo ay kung bakit kabugtang nakaligtas yung batang yan. Parang milagro, hindi ba? Alam nyo, may duda ako sa taong yan Ang sabihin nyo, baka makapili yan o kaya espiya ng Hapon, hindi ba? Nako, huwag siyang magkakamagang hindi siya makaliligtas sa mga mata natin. Nako, itong mga dalahiran ito. Ano ba naman, maawa naman kayo dyan sa mga isdang yan, Kanina pa naliligo sa inyong mga laway, Ito naman si Nadesto, nagkakaigihan dito mga tao, Kaya nakauwi na. Kanina pa umiyak ang mga anak ninyo sa gutom, hindi nyo pinasususo. Sige na. Kumain na So, chismis ng chismis, karami makagawa rin. Chismis ng chismis. Ako na ang babantay sa kanya. Magdamag kaya hindi natulog Eto mga damit ng tatay ko. Sige na, subukan mo. Halos magkasing taas naman kayo tsaka magkasing laki. Kaya siguro magkakasya to sa'yo. Sige na, magpalit ka na ng damit.
para naman guminhawa yung katawan mo. Sige na. Si Chang naman lumabas na para mayroon ng damit sa kanya. Sige na. Ate, bakit ganun yun? Baka kaya kagaya ni Aling Pilar. Baka ka maninin. Tsaka, palaging tulala. Bakit kaya? Ewan ko. Alam mo ate, may itsura to, tingnan mo. Buti na lang, o konti ang sunog sa mukha. Ano kaya ang pangalan niya? Ang gampanan. May espesyal na misa ngayon para sa mga namatay sa Santiago. Karamihan sa bayang ito may mga kamag-anak na namatay doon. Nasa dagat sila ngayon upang ilibing ang abo at tupok na katawan ng mga namatay. Dahil sa sila'y sa dagat na buhay, napagkaisa ng mga kamag-anak na naiwan na ilibing sila sa isang kabaong sa gitna ng dagat. Kailangan mong mabuhay. Para mo ng awa. Para mo ng awa, kailangan mong mabuhay.
Lydia! Danilo! Pagkain ko ka ng pagkain. Inugan mo, dali. Ulag? Hindi siya makapagsalita. Anak, salamat at buhay ka pa. Tahan, anak. Tahan, anak. Tahan, anak. Talagang napakakapal ng walang hiyang yan. Kaya lakas-lakas ng katawan eh, napakaduwag. Ako lang, sayang. Dapat ako hindi pa naging lalaki. Dang, hindi na kayo kumain. Oo. Oy, Danilo, tawagin mo na si Gonzalo. Magkasabay na natin sa almusal. Pinapakain pa ko si... Ano nga pala ang pangalan nun, ate? Christina. Ang ganda pala ng pangalan mo. Ako naman si Gonzalo. Natagpuan kita sa Santiago. Pinatuloy tayo dito nila Aling Andang, Lydia at saka ni Danilo. Wala kang dapat alalahanin. Mababait silang lahat. Christina, nilulungkot ko ang pagkamatay ng mga magulang mo at kapatid si Santiago. Pero, huwag kang mag-alala. Ulila na rin ako, kaya lagi tayo magkasama. Alagaan kita at sa tulong nila Lydia, mapapagaling namin ang sugat mo.
wag. Hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo at humingi ng tawad. Ano kami nang dito sa kumakay ng mga lintik? Ando kayo na sila! Ando kayo na sila! Ando kayo na sila! Ano mga ito? Yung mga apo niyo talaga, oh. Oo. Sobra. Andy. Ay, magsilayan mo! Magsilayan sa akin! Magsiwing mga ito! Danilo! Danilo! Mukha yatang marami tayong huli ngayon Ha? Eh bakit hindi? Eh may bago na yatang katulong ngayon yan. Si Gonzalo? Sa amin nga muna sa titira. Ha? Gera, ano? Gonzalo, hindi ba? Yan ang gusto ko sa lalaki. Guwapo na, malakas pa. Hindi na tulad dito sa atin. Uugod-ugod na, pundido pa. Kadesto! Ito si Orang kung magsalita, Koko'y bata-bata lamang Okay, ano? Ano kung ikaw ay bata-bata pa? Anong gagawin mo? Hinabol ko kayong lahat diyan na hindi oras. Ay, hahabulin mo hindi kasi dami-daming hapon na pwede mong habulin at patayin. Kaya na kung ikaw ay matapang-tapang. Ito sa bagay. Pero sa isang banda mainam na rin itong matanda. Libre sa gera. Hindi katulad ng mga kabinataan natin dyan. Ayun, at nasa bundok, nakikipaglaban. Iniwan ng kanilang mga magulang, kapatid, at mga asawa at mahal sa buhay. Paglaban lamang ang ating kalayaan. Tutula pa yata ito si Kadesto. Oy, Manong, magtigil-tigil ka na nga riyan. Hoy, Kadesto, kung ikaw ba'y naging bata-bata at kasing bulas ni rin si Gonzalo din lalabang ka kaya? Sa tingin ko naman hindi. Alam naman ninyo ako'y takot sa putok at may pagkaduwag pa. Hindi ko naman niya pinagkakain. Pero bakit pa naman ako makikipaglaban pa ang dami itong lumalaban. Magiging kalabisan lang ako. Ingawi ka. Tutulad na lang ako kay Gonzalo rito na nangingisda na lamang. Malayo pa sa putok, sigurado pa sa pagkain. Ano, Gonzalo, di ba? Sabi ni Aling Osa, kung ikaw ba'y bumata-bata, kasing bulas ni Gonzalo, lalabang ka kaya? Pagkatapos, sagot naman ni Kadesto, sa palagay ko hindi. Alam mo naman, may pagkaduwag ako, takot ako sa putukan. Tutulad na lang ako kay Gonzalo. Malayo na sa putukan, sigurado pa sa pagkain. Ano naman sagot ni Gonzalo? Wala ho Wala. Wala ho. Basta, tumingin na lang. Pagkatapos umalis. Akala ko nga, susuntukin niya si Kadesto Sayang. Kayang-kaya pa naman niya. Ate, bakit nga ba hindi nagigirila si Gonzalo tulad ng mga lalaki dito sa atin? Ba't mo naman natanong yan? Wala. Kasi kanina, parang nangangantiyaw sila Kadesto at Aling Osang kay Gonzalo Bakit nga ba, ate? Ewan ko. Anong gagawin niya? Aalagaan na lang ba niya si Christina hanggang matapos ang gera? Duwag kaya siya, ate? Ano sa palagay mo? Ewan ko sabi, ang ulit mo Bay, huwag ka magalit. Parang nagtatanong lang ang tao Dahil na. duwag si...
Hindi. Bakit? Ano ba ang sinabi ko? Ay, naku. Ang hirap mong makahalata. Wala ka bang napupuna sa ate mo? Buhat nang dumating dito sa atin si Gonzalo? Ang ibig ninyong sabihin? Tris. Ang bilis pala ni ate, no? Paano si Celso? At paano ako? Hindi ako dapat mong tanungin kundi ang sarili mo. Magbagong buhay ako? Paano pagbabagong buhay? Samantalang nasa gitna tayo ng digmaan. Ang mga Hapon ay walang ginawa kundi ang pumatay at manggahasa. Kaya ba wala ka nang ginawa kundi ang pumatay? Pumatay sa aking mga magulang at kapatid. O ang pumatay sa iyong ama. Hindi ko inalis sa'yong pumatay ka ng kaaway. Kabayanihan ang pumatay ng kaaway sa gitna ng digmaan. Pero ang ginagawa mong pagpatay ay hindi na pagtatanggol o paghihiganti. Tapatin mo ang iyong sarili. Pumapatay ka dahil nasisihan ka. Sa panahong ito, hindi na dapat suri ng dahilan kung bakit ang isang tao ay pumapatay. Iisa lamang ang dahilan. Dapat silang mamatay na lahat. At mapatay ko man sila ay hindi pa sapat. Upang may balik nila ang buhay ng aking mga magulang at kapatid. Huwag mo sabihin sa akin na ang mga guerrilla ay pumapatay dahil sa pagtatanggol sa ating bayan. Lahat sila may kanya-kanyang pautang na dapat singilin. Kung hindi magulang na pinatay, siguro ay kapatid na babae o asawa na ginahasa ng mga hayop na Hapon na yan. Pati pala pag-iisip mo, ilunod na rin sa dugo. Pati mga guerrilla, tinutulad mo na rin sa iyong sarili. Kung ganun, sagutin mo ako. Bakit kailan may hindi ka sumapi sa kanila? Bakit pinili mong pamatay na nag-iisa? Alam mo ba kung bakit? Sasabihin ko sa'yo. Sapagkat pag sumapi ka sa kanilang kilusan, mapipilitan ka sumunod sa kanilang mga batas. Mga batas na nagsasabing pag ang isang kaaway sumusuko, huwag itong papatayin. At yan ay hindi mo magagawa. At mas mahalaga sa lahat, pag sumapi ka sa kanila, hindi ka na makakapatay ng buong kasiyahan katulad ng ginagawa mo ngayon. Hindi ba? Sabihin mo kung mali ako. Naparito ako para sabihin ko sa iyong mahal kita. Kailangan kita. Ang pag-ibig ko hindi sapat para tumbasan ang kaligayahang nadarama mo sa pagpatay. Hoy, Bayaw! Ano? Kumusta ka? Haba ng balbas mo, ah. Tagal mo na wala. Nakausap mo natin? Alis ka na ba? Tsaka lang babalik. Balik ka, ah. Yun si Celso, ating nobyo ng ate ko. Ngayon, #1 killer na Hapon dito sa atin. Tsaka kung pumatayan, nako, las-las ang leeg, labas ang bituka. Tsaka pinuputol yung kwan. Danilo, tama na yan. Para sinasabi lang kung ano ginagawa ni Celso eh. Hinihintay ka na ni Chang sa baba. Isang boteng suka nga ho. Lydia, nakita namin si Celso kahapon na. Nadalaw ba sa inyo? Oo.
tingnan mo nga naman yan. Siguro kung hindi nagkagyera, saka nagkatulungan kayo, baka may anak na kayo ngayon. Lydia, kumusta pa naman yung binatang nakatira sa inyo, ha? Ano ibig niyo sabihin, Kadesto? Abay, sa tingin ko matagal na yata siya titikil doon, ha? Ba't di niyo pa diretso yung ibig niyo sabihin, Kadesto? Bueno, huwag ka magagalit, Lydia, ha? Pero alam mo, ang pamamalagi dito niyang binatang yan ay nakakapagpaalaala sa amin lahat ng aming mga anak na naroon sa bundok, nagkakandamatay. Alam mo, masamang isipin yan na ang aming mga anak ay naroon nagpapakamatay at lumalaban. Samantalang siya naman, naubod ng lakas. Bata pa, ay naririto at wala lang ginagawa kundi mangisda na lamang. Dahil nako, nakaka-insulto Suka ko nga ho. Mula nang dumating ka rito hindi ka na natigil ng pagtatrabaho. At halos hindi ka na natutulog dahil sa pag-aalaga mo kay Christina. Para bang ayaw mo magpahinga kahit sandali. Bakit ka tumakas? Tumakas. Hindi ba pagtakas ang lisanan mo yung kampo sa gitna ng dimaan? Pagbawalan mo. Pero sa una palang pagdating mo rito, nahinula ko agad na sundalo ka ulit niya. Hindi ako tumakas. Tumalikod ako sa isang paglaban na walang katuturan. Sa digmaan, walang naging biktima kundi mga tao walang maray. Pinasya akong manahimik. Pero nung patahimik ka nang makakamtan, samantalang iyong mga kasama ay nakikipaglaban. Ang ginagawa mo pagpatay sa iyong sarili sa pamamagitan ng ipagtigil ng trabaho at pag-aalaga kay Christina ay hindi sapat para matahimik ka. Ano kaya ang iniisip niya ngayon? Araw at gabi, wala na siyang ginawa kundi magsiga. Katapos ay tatayo at titingin sa malayo na parang may hinihintay. Nung una akong dumating dito, tinawag niya akong Diego. Sino si Diego? Ang kanyang asawa. Maligaya sila naman.
Isang gabi, dumating ang mga hapon at nanunong ng mga bahay. Inilit nilang kalimutan ang nangyari. Noon namundok si Diego. Isang araw, sa kanyang pagdalaw. Pagkatapos ng ilang buwan ay nagsilang si Pilar ng kanyang anak.
Mula no'y hindi na namin nakita si Diego. Dahil ikinuwento ko sa iyo yan para sabihin sa iyo hindi lamang ikaw nagdurusa ng dahil sa digmaan. Alam ko. Pero higit siya mapalad kayo sa atin. Ang ganda mo pala. Ayan, magaling na ang mga sugat mo. Mga ilang araw lamang, gagaling rin ang pagkapilay mo. Ngayon galing ka na. Makapaglilibot na tayo sa ilog. Aba naku, nagpapatubong pilit ng balahibo sa dibdib ang binata. At nakalongpans pa. Saan ka papanik ng ligaw, ha? Toy, mahirap laban yan. Tiyang naman. Eh, dinumit sa akin to pag hindi ko ginamit. Yan mga short pants mo. Eh, kakang kung nabalibo ko sa paa, puro short pants pa rin. Balahibo. Abe, patingin. Patingin sa sinasabi mo, gubat ng balahibo. Ay, ang sabihin mo, inaahit mo at nang tubuan ka ng gusto. Tiyang naman, hinihiya ako. Mamaya marinig kayo dyan ni Christina eh. Naku. Siya nga pala. Sabi ni Gonzalo, hatid daw kita sa Metabing Dagat kasi marami pa siyang asikasuhin eh. Oh, may bato sa harapan mo. Dahan-dahan ha. Pasensya ka na, talaga mabato dito eh. Pero malapit na tayo. Tara. Ako? Ang itsura ko? Eh, may pagkatsinito ko, tsaka... Si Gonzalo.
Eh, gwapo. Tangkad, kultang buhok. Mamong mata. Maliit ang bibig. Tara, hatid na kita ron. Dahan-dahan. Gonzalo, ito na si Christina. Kaya dumainit. Mauna na ako sa'yo. Ha? Kala ko maglilibot tayong tatlo. Kayong dalawa na lang. Marami pa akong gagawin. Yan na. Masyado nga ba ito? Bubuhatin na lang kita. Oh, bakit? Kala ko ba magpapasyal kayong tatlo? Sila na lang. Kakaigyan yata silang dalawa eh. Sige. Siya ba ang dahilan? May ibig ka sa isang duwag? Yan ang tawag sa kanya ng buong bayan. Hindi ba alam? Ang sabi nila, natatakot daw yan lumaban. Kaya sa inyo nagtatako. At ikaw naman ay loko-loko sa kanya. Kaya naman ayaw mo siya umalis. Mahal kita, Lydia. Mahal kita. Mahal kita.
tumigil ka eh! Dahil tama na sabi! Eh sila eh. Sino? Si Aling Anggi, tsaka yung kanyang pamangkin. Sukat sabihin, landi ka raw. Ha? Okay, bakit? Hindi ba totoo? Oy, Lydia, matagal na akong tumanda ako dito sa bayang ito at hindi mo ako maloloko. Naalalaman ko kung ano nangyayari dito. Kunyari pa ito. Hindi na ito nahiya. Kadalagang tao eh, walang kadelikadesa. Ano, hindi ba talaga? O dito na nga tayo magtapatan. Anong ginagawa niyan? Hindi ba nalalaman nila lahat dito? Lahat ng kabinataan dito inaandon at nagtatanggol sa bayan, nagigirilya, samantalang si Gonzalo, ayan, kinukonsinti nila sa loob ng kanilang bahay. At anong ginagawa niya, Gonzalo, yan? Ayun, nagpapalaki ng bayag. Tara. Kala mo kung sinong santa-santita. Kung hindi ko pa alam. Nalalaman na nilang lahat dito ay nagigirile. Kinukonsinti ba naman yung napakaduwag na kay laki-laking katawan na si Gonzalo? Anong magagawa mo? Talagang loko-loko yung tao dyan. Loko-loko? Ang sabihin nyo ay napakalandi. Ikaw talaga sobra yung bunganga mo. Ikaw ang aking panaginip. Ikaw ang tibok ng dibdib. Pusong umiibig, tinggit, umaawit. Di na taguyay pa ibig. Ikaw ang ligaya sa buhay. Sa piling mo'y walang kamatayan. Puso ko'y nangumpisal sa birheng dalanginan na ang pangarap ko ikaw. Nalaman ko ang nangyari kanina. Ikaw ang ligay. Hindi mo mapipigil ang mga taong bayan sa panunalik. Lalo na sa isang maliit na lugar katulad nito. Naniniwala ka ba sa sinasabi nila tungkol sa akin? Hindi ko alam. Minsan ay sinabi mo sa akin, tumalikod ka sa isang gagmang walang katuturan. Pangarap ko. Hindi siguro kung may maligap kang dahilan sa paniniwala mo yan. Tinatanggap ko ang dahilan ng hindi mo paglaban. Kahit na hindi ko alam kung anong talagang nangyari. Samantalang hindi ko mabigyan ng dahilan ng ginagawang pagpatay ni Celso. Nasabi sa akin ni Danilong, dati daw kayong magkasinta. Bakit? Ano nangyari? Sigmar, may nakapagsabi sa mga hapong nakadustino dito naman. Nagrilya raw ang ama ni Celso. Isang gabi, habang wala si Celso sa kanilang bahay.
Celso, maawa ka. Pinaghanap niyang makapiling nagsumbong sa mga Hapon. At nang kanya itong matagpuan, ay kanya itong binaril. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay nang barilin niya pati ng asawa nito at mga anak. Namundok siyang nag-iisa mula nun. At mula nun ay nakilala na siya bilang isang mamamatay tao. At ngayon, Bakit? Bakit Danilo? Sino? Sila Kadesto. Oh, ano si Kano? Papunta mo dito. Bakit ba tayo nangyari? Hinahanap si Sino? si Gonzalo. Bakit Desto? Andang,
Lydia, nasaan si Gonzalo? Wala dito, nasa maisan. Bakit? Ano ibig sabihin nito? Sinabi sa amin ni Celso na si Gonzalo daw nagpasabog ng eskwelahan sa Santiago. Kaya pala dito siya nagtatanong! Bakit? Sinabi ni Celso sa amin na ikaw daw nagpasabog ng eskwela sa Santiago. Ibig na rin malaki ang totoo ito! Sandali lang, sandali lang! Ano ba yun niya? Ang salita ka kung totoo. Kaya niyo siyang magpaliwanag. Gonzalo? Isang aksidente. Hindi matanggap ng aking isip ng lahat ay isang aksidente. Kaya ako'y umalis. Ngunit tama ka. Walang katahimikang idinulot ang aking pagtalikod. Wala akong makita kundi ang mga mukha ng mga bata at mga taong yun. Wala akong marinig kundi ang kanilang mga iyak. At ngayon ay alis ka na naman. Lalong walang katahimikan ng maidudulot sa iyo ng iyong pag-alis. Walang dahilan para manatili pa ako rito. May karapatang magalit sa akin ng taong bayan. Tsaka magaling na rin si Christina. Hindi niya na ako kailangan. Pero saan ka pupunta? Sa kabilang pulo. Sa pinangingisdaan namin ni Danilo. At pagkatapos? Ewan. Kayo na ang bahala sa kanya.
Celso? 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 Bakit? Ang mga hapon, kinuha lahat ng tao. Pati sila ate kinulong sa simbahan. Kailangan habulin natin si Gonzalo. Nasa kabilang pulo siya ngayon. Si Gonzalo? Siya lang ang nakakaalam kung saan tayo makakahingi ng... Baka kung mapano sila ate. Tara. Mabuti tumati kayo. Ito'y malaking tulong sa amin. Tumanggap kami ng impormasyon ng mga Hapon ay desperado na sa kanilang pag-retreat pagkat nalalaman nilang ang mga Amerikano ay nasa Maynila na ngayon. At hindi na rin nila makakayang dalhin ang kanilang mga explosives at ammunitions. Kaya pasabugin nila ang simbahan bukas bago sila umalis. Para makasiguro tayo, kinakailangan mailabas natin ang mga taong bayan bago mag-umaga. Ngayon, ang problema natin ay ito. Paano tayo makapapasok sa loob ng simbahan nang hindi nalalaman ng mga Hapon? Hindi naman tayo maaaring umatake sa labas, sa harapan, sapagkat kulang tayo sa armas at mga tauhan. Isa pa, tiyak na malalagay sa panganib ang buhay ng mga taong nasa loob ng simbahan. Meron ako nalalaman na daan patungo sa loob ng simbahan. Hindi ko tayo makikita. Saan? May tunnel sa ilalim ng lupa. Ang bunga nga ay sa may ilog, sa ilalim ng tulay. Tuloy-tuloy yun sa loob ng simbahan. Alam ko yun dahil nagsakristan ako nung araw. Doon pa nga ako kami nagtatuguan nung bata kami. Mabuti i-drawing mo kasi ang parte ng simbahan matatagpuan yung tunnel na sinasabi mo. Kailangan pasabugin natin ang kanilang mga explosives. Iba na yung nakakasiguro. Gonzalo, isama mo ang pangkat ni Mario at Licoling. Tamnan nyo ng dinamita ang ilalim ng tulay at loob ng simbahan. Ngayon, pagkatapos ninyong mailabas ang mga taong bayan, pasabugin ninyo ang simbahan. Pagkatawid nyo naman ang ilog, pasabugin nyo ang tulay para huwag kayong masundan ng mga Hapon. Ito ang altar. Sa kaliwa ng altar, may maliit na kapilya. Sa loob ng kapilya, may altar. Sa ilalim mo ng altar, andun ng lihim na lagusan ng tunnel. Ito naman po ang kumbento. Dito, may hagdanan patungo sa ikalawang palapag ng kumbento. Ito po ang kampanaryo. Dito naman ang koro. Ito ang pintuan ng simbahan. Dito ang plaza. Kung may mga gwardyang Hapon dito, paano makakapasok sa kumbento na hindi nila malalaman? Kung dito tayo manggagaling tayo sa kapilya. Aakyat tayo sa pader, sa may malapit sa altar. At dadaan tayo sa bubungan, patungo sa kampanaryo. At pagdating sa kampanaryo, ay makakadaan tayo sa kisame, papuntang kumbento. Maliwanag ba, Gonzalo? Yes, sir. Kayong tatlo mangunguna mamaya. Oh, meron pa ba kayong gustong itanong? Kung ganun, magsipaghanda na kayo para mamayang gabi. Dong, ipunin mo na mga tao. Ihanda mo at dinamita. Gonzalo.
Ngayon ka na nandito. Bakit? Mapangalit para sa'yo. Ang sabi ni Kapitan, ako daw magtutunggal daan Nga. Ikaw na lang bahala. Sabi ko sa mga tao bayan. Pero, di ba?
Enzo, dili na si Christina ng mga dalaga, dili na ng mga apong sa likuran ng kumbento. Buloy! Sumama kayo sa amin. Ginawa tayo. Ano yung tiyakan eh?
Ano ginawa mo? Eto! Ay!
May mga tao ka na iwan! Nakilang lalaki. Hello.